Welcome back mga kasolid sa ating munting channel, no? Meron lang tayong bibigyan ng reaction ngayon, no? Medyo matagal-tagal din tayong walang upload, no? Medyo naging busy na kasi tayo sa work, no? So kailangan kasi nating kumayod na mga solid, no? So ito nga mga solid, no, meron akong gustong bigyan ng reaction o opinion, no. Ito yung binalita sa mainstream media siguro mga 2 weeks na, no. Kaya medyo matagal ko na sana itong gustong bigyan ng reaction, no. So bago yan mga solid, no, panoorin muna natin yung video clips ng mainstream media, no, bago natin siya bigyan ng reaction. Mga kapuso, dahil po sa gutom, ultimong palaka. Ginawa ng lamandyan ng 5 batang magkakapatid sa Zamboanga del Norte. Pero nakalalasot pala ang uring kinahira at ang kanilang bunso hindi na nakaligtas. Tinutukan niya ni Jonathan Andal. Nanghihina ang 5 magkakapatid na ito nang madatnan ang kanilang mga magulang sa bahay sa Dipolog City. Agad silang isinugod sa ospital pero ang bunso na 5 taong gulang nasawi. Ayon sa barangay, naiwan noon ang mga bata sa bahay at nang magutom, naghanap ng makakain na kamuting kahoy at palaka. Pagdating po ng mother, nagpupa, tapos descended na po yung abdomen ng mga bata. Medyo iiting na din po yung limbed, at saka yung suka din po, medyo maiting na yung kulay. Yung findings din ng doktor is suspected din na cancer po. Napangal ko sa maluloy nga babon na po. Basta ng anak kaso kaon na. Itinuturing na delicacy o exotic food sa iba't ibang bahagi ng bansa ang lutong palaka. Hindi lahat ng kilala ng mga Pilipino bilang So yun mga kasolid, no, bali hindi na natin tatapusin yung video, no. Basta importante yung may bigay ko sa inyo kung ano yung bibigyan natin ng reaction. So ito na nga mga solid, no, yan yung grabing nangyari, no, na balita, no, mula sa 5 magkakapatid, no, na nalason dahil di umano sa pagkain ng palaka, no. At yung kanilang bunso, yun ang hindi nakaligtas, no, at nasawi, no. Bali yung 4 na hospital po sila, no. So nakakalungkot, no, at grabe yung sitwasyon na ito, no, kung bakit umabot sa ganitong punto na itong kakapatid ay halos kumain na ng palaka, no. Kumain na ng palaka dahil sa kagutuman, no. So nakakalungkot talaga na may mga ganitong pangyayari sa atin ngayon, no, which is yung ganitong pamilya sa lugar natin, dito sa bansa natin, kaya nakakaranas na ng ganitong hirap, no. So nakikita naman natin siyempre kung ang nangyari kasi dito, no, bali itong magkakapatid iniwanan ng kanilang magulang dahil may pupuntahan lamang, no. So ang problema, iniwan sila ng magulang nila, subalit wala sa kanilang iniwan na anumang maaari nilang kainin, no. So siyempre itong magkakapatid na to nakaranas ng gutom, no, dumiskarte, no, na naghanap sila ng maaari nilang kainin, no, dun sa kanilang lugar, no, sa Dipolog. So ang masakit, no, ang napag-interesan nilang kainin ay itong palaka, no, na which is yung palaka, hindi lahat ng palaka mga solid, no, ay maaari kainin, no. Merong palaka na
pwedeng kainin, no, na yung tinatawag na palakang bukid, no. At meron din palaka na hindi talaga pwedeng kainin kasi ito ay may lason, no. So ako man mga kasolid, no, nakakain na ako ng palakang bukid, no. Pero as a ordinaryong tao, no, yung palaka na yan ay nakakain na rin ako minsan, pero yung time na kumain ako, parang hindi kasi ako sanay kumain ng ganun, no, ganung pagkain, no, na tinatawag nilang exotic food, no. Pero para sa akin talagang hindi rin siya kaaya-ayang kainin, no, o ulamin, no. So nangyari sa akin nung pagkakain ko, naisuka ko lang din, no. Talagang hindi sanay yung sikmura ko at hindi sanay yung mata ko na kumain ng gano'n. Although masarap siya talaga, na para rin siyang lasang manok. Nung niluto siya, para siyang tinolang manok. So yun na nga mga solid, ang gusto kong ipunto rito, no. Bakit umabot sa point na talagang halos sa sobrang kahirapan, sobrang kagutuman nito ng mga bata, no, talagang wala silang choice kundi ang kainin o humanap ng pagkain sa kanilang lugar, na kung saan makikita lang nila sa kanilang labas, no, na lalo na ito na pag-interesan nila, nakita nila itong palaka na hindi nila alam na yung kanilang nakuha, nahuling palaka, kanilang kinain, ito pala ay may lason. So talagang grabe ang nangyari na to sa mga bata. So nakakalungkot. Buti na lamang hindi lahat ng bata ay nasawi, no. Kung tutuusin, talagang yung bata na yung kanilang bunso, yun lang ang hindi nakaligtas talaga, no. Pero miski magkaganon pa man, no, talagang masaklap na rin yung nangyari, no. So sana nakaligtas din yung bunso, no. Pero wala talagang wala tayong magagawa kasi talagang siguro hindi nakayanan na ng bata, no. Dahil nagsusuka, nagtatain na yan, no. Talagang nalason, no. So talagang nakakalungkot mga solid, no, na dito sa ating bansa nangyayari yung ganito, no, yung sitwasyon na ganito, na isang pamilya talagang nakakaranas na ng mga ganitong suliranin sa buhay, yung kahirapan ba. So sana kung tutusin, maari sana itong yung kahit papano ay maagapan yung mga ganito, no. Kung ang isang pamilyang Pilipino ay merong tumutulong or merong pinagkakahanap buhayan ng kanilang pamilya, no. Base sa istorya ng isang pamilya na to, no, yung magulang ay iniwan yung kanyang mga anak, no. Bali may pinuntahan lang, no. Subalit siyempre itong magulang, mag-asawa ay wala man lang naiwan, no, na maaring nilang kainin yung bata, no. Kaya nangyari yung ganitong sitwasyon, no. Nakaranas ng gutom itong mga bata, no. Kaya nagsariling sikap sila na maghanap, no, ng kanilang pantawid gutom man lang, no. Samantalad, yun nga ang naisip nila, yung nakita nila sa kanilang labas ay yung alam ko nakakuha din sila ng kamote, no. Pero nakakuha din sila ng palaka na yun ang talagang nakikitang nakalason sa kanila, no.
So, iyon, isa sana to sa mga mga solid, no, na pwedeng pagtuunan ng pansin ng ating namumuno dito sa ating bansa, no, na sana ay maagapan yung mga ganitong pamilya na talagang hirap na sa buhay, no, na kailangan may umalalay man lang o tumulong, no. So, para hindi na mangyari yung mga ganitong sitwasyon. Siguro lalo na yung sa mga lugar na na hindi talaga yung mga liblib na lugar na yung mga sa kabundukan, no. Yan talaga yung mga tipo ng mga Pilipino o pamilyang Pilipino na talagang hanggang ngayon ay nakakaranas ng mga ganitong kagutuman, no. Sana ay may umaalalay, may nag-aabot ng ayuda, o di kaya naman ay alamin nila yung sitwasyon sa buhay nitong pamilya, no, na nang sa ganun ay kung talagang sa isang pamilya na yan ay walang may hanap buhay, mabigyan, no, ng hanap buhay. Siyempre pag may hanap buhay yan, may kahit papano makakaluwag-luwag yan, no. Like sabihin natin na makakakuha sila ng nila, no, maaring pangkain nila, no, kahit pangkain man lang, no, sa kanilang araw-araw na pamumuhay ay matustusan na nila, no. Malaking bagay na yun at hindi na makakaisip ng mga ganitong kuhain ng kung ano-ano, no, na para lang pantawid gutom, no, yung may magkaroon ng laman yung kanilang tiyan, no. So, siyempre, yung mga ganitong problema, ang magbibigay ng solusyon dyan, mga solid, siyempre, yung nasa taas, no, bago ibabagsak sa local government, no. So, medyo may problema ang natin, mga solid, no. So, sana, wala nang maulit na ganito, no. So, sana bilis-bilisan naman yung action, no, na yung mga kababayan natin na talagang nakakaranas ng hirap ngayon, no, matulungan man lang, no, kahit maabutan man lang ng ayuda o katulad ng sinabi ko, no, na napakadali naman matulungan yung mga yan, no, mabigyan ng trabaho, no, sa kanilang pamilya, no, o yung kanilang mabigyan sila ng ikakahanap buhay nila, no. So, ganun sana, no. So, sana ito yung bigyan ng pansin ng ating mga namumuno sa ngayon na maagapan yung mga ganito, no. So, kasi kung tutusin may kasabihan nga, no, na yung sinasabi nila na hindi lang puro pamimigay lang ng ayuda, no. So, siguro mas kasi yung pag nagbigay ka ng ayuda, mauubos din, no? So, mas mainam siguro yung mabigyan ng livelihood program o trabaho, no? So, katulad nga ng kasabihang yung wag mong bigyan lagi ng isda ang isang tao, turuan mo rin silang mangisda, parang gano'n, no? Para hindi naman sabihin umasa na lang lagi sa pagbibigay, no? So, pagka tinuruan mo yan kung paano maghanap buhay, at bigyan mo ng hanap buhay, ay yan, talagang tatayo yan sa kanilang sariling paa at itataguyod nila yung kanilang pamilya. So, kailangan lang siguro talaga magkaroon sila ng matatag na hanap buhay, no? Mabigyan sila, no? So, yan sana ang gusto kong anuhan dyan, no? Kaya binigyan ko ito ng reaction, mga solid, no? So, napaka-grabe yung nangyari, no? Parang hindi ka tanggap-tanggap dito sa lugar natin, no? Dito sa bansa natin. So, nakakaawa, no? So, sana wag na may maulit pang ganitong pangyayari, no? So, hangga't maaari, sana makita ito ng ating mga namumuno, no, na ang bigyan niya ng pansin o pag-ukulan niya ng pansin yung mga nasa ground, no? Yung mga nasa ilalim, yung mga nasa baba, no? Kasi yan talaga yung talagang nakakaranas ng hirap, no? Hindi yung, kasi ang nangyayari sa ngayon, yung mahirap, lalong naghihirap,
At yung mayaman naman ay lalong mayaman. So sana makita naman ito, no? At masolusyonan na, no? Na lalo nang dumarami yung nagiging mahirap ngayon, no? Kumbaga sana mapansin, no? Na ito yung mga ganitong ating mga kababayan, no? Na may ahon din sa kanilang pamumuhay. So yun lang mga solid, no? Yan yung ating naging opinion dyan, no? So kita-kita lang tayo sa susunod na video, no? So bye-bye sa inyong lahat. God bless you all mga solid.